Good morning po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pong daily devotion po na vlog. So, hallelujah. So, tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan paano ka connect kay Lord. Okay, so kahapon po, napag-usapan po natin na tayo dapat ay manatili. So, ibig sabihin, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus na wag daw tayo paulit-ulit na nagsasalita o nananalangin sa Panginoon sapagkat alam na raw ng Ama ang kailangan po natin. So, ang ating pong first point na natutunan kahapon ay tayo ay manatili, be still and know that He is God. Because ano man po ang concern natin, when we pray to God, alam na ni Lord yon, narinig na ni Lord yon. So, ganun lang tayo, magtiwala tayo kay Lord. Number two, makikita po natin sa ating pong buhay, hindi lang tayo dapat manatili, maging still sa ating Panginoon at kilalanin siya ang Diyos. Kailangan maging sincere tayo po. Kaya nga po ang prayer, binibigyan po natin 'to ng time. Hindi po tayo nagmamadali, hindi po tayo distracted. Kailangan maging sincere tayo para po ikaw ay nagmamahal, 'di ba, sa inyo pong crush o sa inyong pong loved ones. Sincere ka dapat diyan, hindi yung puwedeng ang dami mong tinitignan. Okay, huwag kang ma-distract kapatid. Kailangan sincere kapag ikaw ay nagpe-pray. You have to be genuine. Kailangan genuine yung panalangin mo, hindi yung ano lang yung pumasok sa isip mo. Ano ba talaga yung gusto mo na sabihin kay Lord? 'Di ba? So kailangan handa ka do'n kung ano yung talaga yung gusto mong sabihin kay Lord. Sincere ka do'n. At kailangan galing 'yan sa puso, hindi galing sa nguso. Okay? Sapagkat marami pong puwedeng sabihin ng ating mga nguso ang mga bibig po natin, pero hindi po ito galing sa puso po natin. So kailangan po matutunan natin manalangin mula sa puso. Ano ba yung gusto mo talaga? Sabi po sa Jeremiah 29:13, "If you look for me in earnest," sabi ng Panginoon dito, "If you look for me in earnest, you will find me when you seek me." Kailangan sincere ka na hinahanap mo talaga si Lord. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba papaano mo ba siya hinahanap? Papaano mo siya mamahalin? Yan, yun ang gusto ni Lord, eh. Kasi alam mo, ang ating Ama sa langit, very concerned siya sa'yo at sa akin. Lahat po tayo mahal ng Panginoon, kaya nga niya binigay si Jesucristo bilang tagapagligtas po natin. In Matthew 6 verse 5 to 6 po, sabi dito, "When you pray, don't be like the hypocrites, who love to pray publicly on street corners and in the synagogues, where everyone can see them." Yan. Kailangan daw hindi dahil grabe ang instruction ng Panginoon, 'di ba, paano siya magturo dito sa panalangin. Wag daw tayo nandun sa public na parang pino-promote pa natin. Wag daw tayo maglagay sa social media na nagpe-pray tayo, na parang nasa public, 'di ba? Kailangan when we pray, you go, 'di ba, sabi po dito, "I tell you the truth, that is all the reward they will get." Kasi ibig sabihin yung papuri, yung glory, nakita na ng tao, eh. Anong sabi ng verse 6 po? Tinuturo dito ng Matthew 6. Sa verse 6 sasabi dito, "When you pray, go away by yourself." Umalis ka, go away. "Shut the door behind you and pray your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you." So, kita niyo yung difference sa tinuturo ng mundo? 'Pag nagpe-pray tayo kailangan laging may picture, 'di ba? Kaya parang, pina-public pa natin 'to sa ating mga social media account. Pero ang sabi ng Panginoon dito, tinuruan tayo, when you pray, go to your private place, go to your private room. And si Lord lang, Heavenly Father lang ang nakakakita sa'yo. Alam niyo 'pag nag-pray ka ng gano'n, sabi ng Bible, meron siyang binanggit dito, He will reward you. Ano ba yung mga barriers natin when we connect to the Lord? Merong mga bagay ako ituturo sa inyo, bakit meron tayong barriers? Because meron tayong tinatawag na number one, you are trying to impress people. 'Di ba? Kaya ka nga nagpa-public doon sa ano mo, eh, sa social media mo, eh. Kasi nga gusto mo silang ma-impress, "Ay, very holy-holy ka." Hindi, 'wag po natin gawin 'yan. In prayer meeting, 'di ba, try to think, 'di ba sabi dito, trying to think what to pray when others already prayed. Minsan 'pag nagpe-pray tayo, 'di ba, may nag-iisip mo, "Ano, ay pinag-pray na niya 'yun, ano ba dapat ko pang ipag-pray?" No, ano ba yung nasa puso mo? Sabihin mo. Kaya wag mong hayaan pumasok sa isip mo, "Naku, baka hindi nila maintindihan yung panalangin ko o hindi maintindihan ni Lord yung panalangin, kailangan isusulat ko muna." No, alam na ni Lord kung ano yung laman ng puso mo, sabihin mo lang. Amen? Amen. So, ano pa ba yung barrier 'pag kumo-connect tayo kay Lord?
Hindi lang yung other people yung gusto nating i-impress kung hindi si Lord din. So, minsan hindi natin napapansin, gusto nating i-impress si Lord kasi kailangan maganda yung mga wordings ko 'pag nagpe-pray ako. Kailangan naririnig talaga ni Lord yung aking panalangin, talagang, matitindi yung mga boses natin, 'di ba? Yan, yung mga gano'n. Pero alam niyo po ba, when you pray, iwasan po natin yung magsalita ng sana. Because sana is the word, actually it's a word na parang nagdududa ka na may kakayahan. Sana Lord bigyan mo ako ng pambayad. Sana Lord bigyan mo ako ng kalakasan. Sana Lord bigyan mo ako ng kagalingan. No, sabihin mo, Lord bigyan mo ako ng kagalingan. Very positive ka kaya hindi ka sana dad, para kang humingi sa tatay mo, sana dad bigyan mo ako ng cellphone. Hindi, kung talagang gusto ni daddy na bigyan ka ng cellphone, he will give you the cellphone, the best cellphone pang bibigay sa'yo, hindi yung just lang, 'di ba? Kaya iwasan po natin yung sana at yung paulit-ulit na Lord, Lord, Lord. Alam na natin yun na siya ang Panginoon, alam na ng Panginoon na siya yung Diyos, 'di ba? Kaya wag na natin paulit-ulitin yung mga words na ganyan. Alam na po natin, you have to learn to pray directly. Parang tayo nag-uusap, isang tao, 'di ba? Nag-uusap ka, nakikipagkwentuhan ka, ano yan, kumbaga conversation po yan. So gano'n din 'pag nananalangin tayo, imagine mo halimbawa kausap ko, let's say si Marta, okey. "Oh, Marta, alam mo ba Marta? Marta, teka, alam mo ba Marta ganyan, ganyan, Marta, Marta." Can you imagine 'di ba, hindi maganda sa pandinig nung Marta, na paulit-ulit mong sinasabi yung Marta ang pangalan. So gano'n din kay Lord. When you say, "Lord, Lord," mag-pray ka. Ito yung sentence mo. Amen? So kailangan sanayin po natin na hindi tayo paulit-ulit, hindi natin magkaroon tayo ng barrier. Ano ba yung, paano ba ako magpe-pray sa Lord na maganda? No, the Lord always sees your heart, kapatid. Kaya napakaganda po, hindi siya nakatingin sa talento mo, sa galing mo, sa talino mo, sa tingin ng Lord sa puso mo, kapatid. Number 3, be simple. A simple prayer, nadidinig ni Lord yan. Don't make things complicated. Don't use repetition words. Alam ni Lord yan. Sabihin mo lang, Lord, kailangan ko po ng pambayad. Kailangan ko po ng kagalingan sa kagalingan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Kailangan ko po, Lord, ng solusyon para sa aking pamilya. Alam na ni Lord yan. Alam na ni Lord yan, yung napakasimpleng panalangin yan, alam na ni Lord. Bigyan kita ng sabi dito sa Matthew 6:7, no? Sabi dito, when you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Di ba binanggit na nga ng Panginoon eh, huwag na natin paulit-ulit. Sabi pa sa ibang translation ng Bible, don't recite the same prayer over and over again. Just pray like this, kapatid. Sabi ng Matthew 6:9-13. Sabi niya, pray like this, our Heavenly Father, who art in heaven, hallowed be thy name. In verse 10, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. In verse 11, give us the day our daily bread, and forgive us on our sins as we have forgiven those who sin against us. In verse 13, and don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil ones. Napakasimple lang. Ganun lang po si Lord. Don't make things complicated, kapatid. Napakasimple. Kaya kung ganyan po kasimple ang iyong mindset, ang inyong natutunan sa panalangin, gaganahan ka, kapatid, mag-pray. Kaya yung iba hindi na ginaganahan mag-pray kasi akala nila kailangan napakagaling nilang mag-pray bago sila mag-pray. Kaya kapatid, practicein mo na yung simpleng panalangin. Pero dating na dating kay Lord yun. Amen? So the Lord knows yung papaano tayo aalagaan. Alam ni Lord yung kailangan mo at hindi mo na nga ito kailangan pang pagandahin pa kasi alam na niya yung kailangan mo. Amen? Amen. So number 4, okay? So number 4, mas maganda siguro bukas na lang. Oh yeah, para may challenge, 'di ba? So ano yung natutunan natin for today? Okay, number 1, yung kahapon, be still that He is God. Wag ka na masyadong concern diyan sa mga pinagpe-pray mo. Once you pray to the Lord, give it to God, trust Him. Ito pong araw na 'to, natutunan po natin, wag ka na magpa-impress kay Lord, wag ka magpa-impress sa ibang tao, at make it simple lang, kapatid. Simple prayer, alam niyo, ang dinig na dinig ni Lord 'yan. Don't worry. Ang sabi ni Lord, hindi kita iiwanan
hindi kita pababayaan. So tomorrow, ito po yung last points po natin. So I hope na matuloy mong subaybayan itong pong vlog po natin. So let's pray po mga kapatid, mga kasama. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this time again, na patuloy mo kaming tinuturuan sa aming pong panalangin. Ama, dalangin ko po, Panginoon, na matutunan ko po yung napakasimple pero naririnig mo ang aking panalangin sapagkat nakatingin ka sa aking pong puso. Kaya Panginoon, purihin ka dahil tunay nga hindi ka nakatingin sa galing o sa talento o sa talino kung hindi nakatingin ka sa isang taong sincere na hinahanap ka. Purihin ka, Panginoon, at sambahin sa pangalan po lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, mga kasama, kita-kita tayo bukas para po sa last point po natin na kung saan tayo po ay matututo na manalangin to connect with the Lord. Amen. So, see you tomorrow. God bless you all.